Kamusta ka dyan? Mag-isa o dapat may kasama ba sa negosyo? Pwes, tapusin mo ang video na to para malaman mo ang sagot kung dapat bang may kasama ka o dapat mag-isa ka lang sa pagnenegosyo. Pala, sa di nakakakilala sa akin, ako nga pala si Ruben de la Vega, kagaya mo, nagnenegosyo. Ganito nga pala yan. Dati kasi, noong mga year 2018, nagtayo ako ng gym. Panood ako, motivational speaker, ang sabi niya, pag daw magtatayo ka ng una mong negosyo, dapat follow your passion. Nung mga panahon na yun, mahilig ako mag-workout nun. So, ang naisip kong itayong negosyo gym. Sakto naman, nakakita ako ng pwesto, mga 100 square meter, saktong-sakto para sa isang maliit na gym. So, nag-upisa ngayon ako magnegosyo nun. Bumili ako ng equipments, nirentahan ko yung pwesto, hanggang sa naitayo ko na yung gym. Ang naging problema dahil mag-isa lang ako nun, may trabaho pa ako nun, hindi ko ngayon mapagsabay yung pagpapatakbo ng gym at pagtatrabaho. So, ang ginawa ko, nag-hire ako ng tao. Alam naman natin na ang pag-uumpisa ng negosyo, sa umpisa, wala tong magiging kita. May expenses kagad, kaya hindi lalaki yung negosyo. Bukod pa doon, imbis na makapag-break even, nalulugi pa. So, ang naging problema ko ngayon, hindi ko kakayanin na magpatuloy yung negosyo kasi palugi. Wala namang negosyong tumatagal ng palugi. Kaya ang naisip kong solusyon na lang, imbis na mas lumalim pa yung hukay ng pagkakalugi ko, kahit masama sa loob ko, napilitan ako isara na yung negosyo, yung gym nga. Ngayon, nung naisara na yung gym, nagpatuloy nila ako sa pagiging empleyado at nag-ipon ulit. Hanggang sa ngayon, nakarating ngayon ako dito, nagkaroon ulit ng opportunity na natayo naman tong battery shop ngayon. Ito yung bali, yung gym nga pala is second business ko yon. Tapos itong battery shop, fourth business to. So ngayon natayo na tong fourth business na battery shop. Dito nga pala sa battery shop, bago ko umpisahan to, nagkaroon ako ng business partner dito, yung kaibigan ko. Pero hindi rin nagtagal, naging mag-isa din ako dito. Binaybay ko muna tong business na to na mag-isa ako. Ang pinagkaibahan kasi nitong fourth business ko na battery shop compared do sa gym, dito kasi nakatutok ako. Kaya masasabi kong naging successful tong business na to dahil natutukan ko nang ako lang mag-isa. Pero eventually, nung habang binabaybay natin tong pagdinegosyo, nagkaroon din tayo ng mga kaibigan at mga business partner na dito na maaasahan natin. So sa tanong na dapat ba mag-isa o may kasama sa negosyo? Nakadepende yun sa'yo. Kung ikaw ay yung tao na gusto mong walang kasama, kaya ganun. Pero kung ikaw yung gustong may mga kasama, mas better. Kasi nga sabi nga nila, if you want to go fast, go alone. If you want to go further, be with someone. Go with someone. Tsaka nakadepende naman yan sa humahawak ng negosyo kung magtatagumpay yung negosyo. Hindi Sa kamay mo yon. Kahit ba may kasama ka o wala. Kung may kasama ka at pabaya ka naman, o kung wala kang kasama at pabaya ka din, mawawala din sa iyo yung negosyo mo. Sa mga kamay natin bilang mga negosyante, kung magtatagumpay yung negosyo natin yung pisan o hindi. Ba't ko ginagawa to? Ginagawa ko to kasi gusto kong ibahagi sa inyo yung mga natutunan ko sa pagsisimula ng isang maliit na negosyo. Ang problema kasi, ang hirap kasi na malugi tayo. After natin malugi, mawawala na tayo ng ganang magsimula ulit ng sariling negosyo. Kaya kung gusto mo itong mga sinasabi ko dito, just please follow my Facebook page para mas marami pa akong content na magawa na para sa inyo. Kung ikaw yung taong nagdenegosyo ngayon at nahihirapan, baka kailangan mo na ng kasama. At kung ikaw naman yung nagdenegosyo ngayon na merong kasama dati at niloko, huwag ka mag-alala, siguro hindi lang siya yung tamang partner para sa'yo. Panigurado, makakahanap ka rin ng bagong business partner mo na makakasundo mo at makakasama mo sa malayong biyahe. Bali, hanggang dito na lang tong video na to. Kung nagustuhan mo, please like, share, comment mo naman tong video na to. At nga pala, kung nangangailangan kayo ng automotive battery, meron tayo dito. At ito nga palang fourth business namin mga automotive battery at motorcycle battery. Kung nangangailangan ka ng motorcycle battery at automotive battery para sa sasakyan mo, message lang kayo sa amin. Kami na ang bahala sa inyo. Bali, hanggang dito na lang. Lagi nating tatandaan, ang pagdinegosyo ay hindi pabilisan. Ito ay patagalan, magsawa at sumuko. Basta bangisan lang natin araw-araw. Salamat sa panonood. Paalam.